welcome back sa bagong episode ng Bardagulan Serye, kung saan isang oras na naman po tayo magkukulitan, magkukwentuhan at magbabardagulan ngayong araw mula Lunes hanggang Biyernes from 4 to 5 p.m. At syempre, ako nga po pala ang inyong mga kasama sa isang oras na kulitan at bardagulan ngayong araw. I am your Barda host for today. I am Fred Nepomuceno from Malabon City na bahang-baha ngayon. Oh my gosh. Nagpakamuwa na talaga ako para makapunta dito. I love it. At syempre, oh my gosh, unfortunately, hindi natin makakasama si Madam ngayong araw because she's busy with her schedules. She's busy with her schedules at marami siyang iniintindi at syempre for sure para sa inyo yan yung iniisip niya at ginagawa niya ngayon, kaya naman maging updated kayo sa kanyang mga social media pages out there. Ayan, syempre, pero ang ating mga kasama ngayon sa ating isang oras na kulitan ay nasa aking tabi ang walang humpay sa kulitan na ating mga Bardagulan Councils. Please introduce yourselves. Hello, hi, mabuhay. It's me, Jalen Yap, your Barda Council for today's episode. So, Yan. Yes po, good afternoon. Good afternoon mga kabarda, ko uli si Rawa Hoson, your Bardagulan Council number 2 for today's sure. video. Hindi pa ako sure. Ayan. Hindi, ayan. Diba? Nagbabalik ang ate. Kompleto high na kami ngayon. Ay, wala Hindi si na Madam. kompleto. Wala si Madam. Pero ang council is kompleto. Yes. Dalawa lang din naman sila. Parang hirap naman kung hindi pa kayo kompleto. Yan. Ayan. Kamusta ang buhay natin, Fred? Ay, sung naman. Ikaw, Rowa, kamusta ka? Carry lang, sakto lang. Carry din. Carry lang. Ayan. Isang oras na naman po tayo magkukulitan. Pero mukhang hindi tayo magkukulitan ngayon. More on, maglalabasan ng Sama ng loob sama sa ng pamilya, loob, sa kapatid, sa mga lahat. napupunong puot, ganit at Dito ay may ganid sa kanilang mga puputan ng puso. Pero syempre, bago natin ipakilala ang ating episode for today, syempre ang episode natin is hatid sa atin na Yan, syempre ang episode natin ay hatid sa atin ng Robust. Robust Dietary Supplement for Men. Di umaatras, di umaayaw sa bawat laban. Dahil sa Robust, astig ka! astig ka! Ito ay Astig gawa na. sa Epidemium Extract, L-Arginine, Songaria, Cinnamomum at GABA. Mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mamartaliling masaya ang paglalabing-labing ninyong mag-asawa. Lagi ako nabubulol doon. Dahil ang Robust, affordable, 70 pesos per tablet lamang. Para makasigurado, syempre, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Your trusted life ally. Thank you, guys. Atake. Mga hindi planado. Pero Thank you, syempre, Robust. ayan, hindi mo mawala kung kayo ay nahihirapan na sa inyong mga bills at ayaw niyong pumila kung saan-saan ng mahabang pila. Nandito ang Fortune Pay! Fortune Pay! Extra secured funds and data. Hindi na ako nagwo-worry sa fund. Safety ko dahil ramdam na ramdam kong secured ang pera at personal data ko sa Fortune Pay. Dahil may 3-level security feature sila na OTP, MPIN at TPIN. Kung gusto nyo naman makapag-save, big saving with rewards and discounts. Saving yung pinaka-goal ko this 2025. Buti na lang may Fortune Pay app dahil nakakapag-ipon ako ng points na pwede kong i-convert into discount points na mga gamit ko to lessen ang babayaran ko sa aking mga bills. Madadownload yung Fortune Pay sa Google App Store at Apple App Store nationwide. Kaya naman, Fortune Pay na. I love it. Ayan. Love. Ayan. Love ang Fortune Pay. Yes. Ayan, mga kabarda, ito na nga ang sinasabi ko kanina. Mukhang maglalabasan tayo ng sama na loob for today's episode. Tayo din naman na nag-isip nito. So, wala rin Gusto tayong nito, choice. maglabas And ng syempre, sama ng kasi loob. very timely rin naman kasi yan. At
Yes. Di As na a mawawala graduating, yan. Di rin mawawala yan sa culture ng Pilipino. punong-puno na ng responsibilities, hindi pa tayo graduate. Ayun. Pero Diba? syempre, bago nila malaman kung ano yung mga pinaparinggan natin. Oo. Yes. Kasi Siyempre, walang introduce konteksto natin. eh. Oo, introduce natin ang pag-uusapan natin Ano ngayon. nga ba pag-uusapan natin Mga today? kabarda, ang pag-uusapan po natin ngayon is when anak becomes magulang sa pamilya. Wow, wow. Ayan. Pag-uusapan natin dito ang struggles of ng mga anak, ayan, na naging early parents sa kanilang pamilya. Mga naging kuya sa pamilya. Ate sa pamilya. Yes, mga Kute naging... sa pamilya. Oo, kute. Kute. Sa pamilya. Yung mga ganyan, Tandaan mga... ng mga ano mo, Diba? sagutan mo, kote. Kute. Siyempre, hindi lang yun. Yung mga naging, ano rin, alam mo yun, parang magulang na rin sa sarili nilang mga magulang. Right now, syempre, ano muna natin, i-assess muna natin yung pinag-pag-uusapan natin. Jaylen, nagwo-work ka because... Nagwo-work ka because... I'm working because I wanted to help my family. My family, yes, I love my family. Pero totoo yun. I am, even nag-aaral pa ako in my third year. Nung third year ko pa, I decided to take a job na to, you know, para hindi na dagdag pa ng mga tawag dito, mga bayarin para sa kanila. Bayarin ka? Bayaran ako, hindi bayarin. Love it. Pero yun nga, kasi syempre, hindi naman sa hindi na namin kaya, pero kasi when you're growing up, ako kasi, ganito ako mag-isip eh. Pag lumalaki na ako, feeling ko parang, you know, ang tangkad-tangkad ko, laki-laki kong bara sa pamilya, tapos nangingi pa rin ako ng baon. Pero, gets ko naman na dapat obligado pa rin ng, ang tawag dito, ng pamilya, ang mga anak nila, kahit gaano pa sila kalaki. Pero syempre yung urge para tumulong, at syempre meron din akong kapatid. So, parang alam mo yun, naisip ko na parang nakadagdag ako sa gastusin, 'di ba? Pero kaya naman. Ang akin lang naman, syempre, parang fix kasi ang ang sahod ko. Wow. Sahod? Ano ba yun? Baon. Allowance. 200 a day lang. So, parang I wanted more. Parang gusto ko pa nang madagdagan yun para makabili ako ng gusto ko rin, ng luho ko, hindi lang sa pangangailangan sa school, sa baon. I mean, it's enough. Pero syempre, gusto ko rin matabi ako or may extra akong ipon. So, ayun, I decided to work kahit part-time lang, hindi full-time kasi kailangan priority pa rin ng school. So, ayun lang, yun ang reason kung bakit ako nagtrabaho. Nag-try. Ako, responsibilities talaga. Why? Kasi kaming dalawa na lang ni mama yung nasa bahay kapag graduation Simula na na. naman siya So, maiyak. big girl na ako, big girl na. Big girl. Yes, hindi na That's baby it, di naman pag big girl, hindi kailangan you umiyak. cannot cry, you Lahat. cannot show Yes. emotion. Pero di tayo iiyak kasi marami na akong episode na umiyak. Yeah, guys. Hindi na pwede Guys, umiyak. iyak siya ng iyak. Hindi, dito sa- pero Best in iyakin talaga. nakwento mo nga, di ba, last episode natin na nawala ang iyong itay. Yes. Yung tatay. Kailan, anong year yun? 2022. And since One then, pala. Since then, parang nahirapan kasi kami dahil kay Papa kasi kami dumepende talaga. Siya kasi yung kumbaga haligi talaga siya ng pamilya namin. So, nung nawala siya, ayun, parang nag-back to zero kami. So, kaya ngayon, nag-graduate na ako, talagang super hustle na kung anong trabaho ang meron dyan, i-grab na. kasi, di ba? Kasi responsibilities mo na. Kaya nga, magulang na talaga ako sa pamilya ko pagka-graduate. So, hindi ko kailangan ng pahinga. Kailangan tuloy-tuloy ako para Depende masustain nga sa yung lifestyle family eh. namin. I think hindi mo kailangan ng pahinga, pero parang hindi ka na makakapagpahinga. Pero kailangan mo ng pahinga. Oo, mga It's ganun. not... Kasi pag ino-overwork mo yung sarili mo, Papagod talaga, mapapagod ka at ikaw ma-burn pa yung mawala. Oo, totoo. Diba? Tapos ikaw na nga lang, kilala rin ako ganyan. yung inaasahan. Tapos ikaw pa yung biglang mawawala. So, marami tayong mga stories na naririnig about dyan. Kaya munting paalala lang ulit sa mga kabarda natin na nagtatrabaho para sa pamilya natin. I know, kailangan, pero syempre, importante pa rin ang pahinga. Yes, pahinga din minsan. And kung hindi kasi natin syempre,
alam mo yun, meron kasing mga times na yung pinakaanak mismo yung nag-i-initiate na, okay, sige, tutulong na ako sa pamilya ko. Diba yung ganun? Pero kasi, may mga magulang na, sorry to say, pero alam mo yun, pinipilit yung anak na magpakamagulang sa kanilang mga kapatid. Ginagawang retirement plan na parang bata pa lang dapat kailangan graduate ka na. As Or in, parang sila na yung mag-aano sa'yo, ipipilit na kung ano yung gusto nyo sa buhay. Oo, ayan. Sila ang Or parang sasabihin na, bakit yun yung kinuha mong course? Eh, wala naman Walang pera, pera dyan. dyan. Or hindi kami masusustentuhan yan. Hindi exactly. enough yan para sa pamilya. At dun pa lang sana nare-realize nila yung mga bata o yung mga anak nila ay parang lalayo ang loob pagdating sa totoo. mga ganyang responsibility at bata pa lang ay sinasabihan na ng mga ganyang salita. And I think din, kasi syempre, mahirap din kasi yun actually na kapag kayong anak nagkaroon ng mindset na kapag ka gumive up siya, walang Pangungutungan. Pararatingan. Mararating. Walang mararating yung pamilya, walang pagkukunan. Oo. Since siya mismo yung gumive up, when in the first place, dapat hindi naman niya bit-bitin lahat yun. Oo, di niya responsibility sabi nga ni yun. Madam, from previous episodes, na kapag ka ikaw, maganda yung pagpapalaki mo dun sa anak mo, yung anak mo mismo yung magbibigay sa'yo without Totoo. even asking from it. Yes. Without asking for it. Maayos yung pagpapalaki sa'yo. Oo. Yung hindi ka pinipressure. Oo, kasi, I mean, yes, alam naman natin, yung in this economy, mahirap naman talaga na isang tao lang yung nagtatrabaho. Totoo, mahirap sa talaga. pamilya. Mahirap naman talaga na, lalo na if yung minimum wage is not enough for the living of the whole family. Turo. Diba? Mahirap yan, naman turon. talaga siya. Pero kasi, if we're going to be logical about it, kasi more on practical side na siya na kailangan mag-work. Diba? Pero when we think about the logical side of it, maganda naman talaga na meron talaga nagtatrabaho sa pamilya. Pero it is not okay for you to impose the responsibility, the same responsibility, yung bigat ng responsibilidad na dapat nakaakay sa'yo at hindi doon sa anak mo. Yes. 'Di ba? Kasi imagine if that yung anak mo is gusto rin, alam mo yun, magpatuloy ng pangarap niya. Oo, Yes. Diba? Gusto rin niya ipagpatuloy I-pursue yung passion niya. Oo, diba? Gusto niya rin na ma-experience, kahit niya hindi yung passion gusto niya rin ma-experience yung pagiging bata, yung pagiging teenager. Tama. Paano naman yun, diba? Na kailangan niya mag-work para doon sa family. When, actually, kahit sa mainstream, ang dami natin nakikita yan, kahit sa mga reality show, na nakikita natin na yung magulang, sasabihin sila, ikaw na lang yung pag-asa ng pamilya natin. Kahit sobrang batang-bata pa. So, hindi rin natin, alam mo yun, mahihirapan tayo ibigay yung mga same responsibilities na dapat yung magulang yung nagpupuno ng responsibilidad. Yes. Na, Nagpupunan. diba, napupunan ng responsibilidad na dapat binibigay ng magulang. And, I mean, yes, siguro, there are certain circumstances na baka yung magulang is meron naman talagang kapansanan. Hindi rin natin health problems. hindi natin yun masasabi sa kanila na ba't wala kang ginagawa Yun sa nga, pamilya mo. oo. Pero Depende kasi talaga sa... Lifestyle. how many of those percentage, that portion na yung magulang is may kapasidad, merong kapansanan kaya hindi siya nakakapagtrabaho or hindi niya nabibigay yung responsibilidad na dapat binibigay niya doon sa anak niya. May pamilya kasi na talagang inaasa na talaga sa isang Oo. anak. Pati mga kapatid inaasa na Lalo na pag alam nila sa mga anak nila. At, kunwari, for example, ito maganda example to. Lalo na natutukan nila yung anak nila sa academics, magaling sa academics, laging top-notcher sa school, laging binibigyan sila ng pressure na laging mag-top sa school. Na merong mag-valedictorian or laging pinipressure sila. And once na makamit na ng isang bata yung ganyang mga achievements,
pag kasi nagagawa niya na yung achievements niya yan, tumataas at tumataas Yung expectation, ng, yung standard na tama, ng isang magulang. Kaya, ang tendency, napapasabi sila na ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya at napapasabi sila na, kasi nung bata kami na, hindi ko na-achieve, hindi ko natupad yung ganyan. Oo, hindi ko kaya na-achieve sa'yo na yung ganyan. ipapasa. So, parang yung dream nila, ipapasa sa'yo para maging dream na rin nila. Gets nyo ba? para ma-fulfill yung dreams nila na hindi nila natupad before. Yes. Exactly. And actually, hindi lang I think I think most of us think na sobrang toxic nun. In a way na yung batang yon is nagtatrabaho, for sure, kasama kayo sa dahilan na yon. Yes. Yung pag-aaral niya, pag-commit nung mataas na grado niya, yung mga high grades niya, for sure, isa kayo sa mga dahilan kung bakit niya talagang, alam niyo yun, ginagawa lahat-lahat ng kaya niyang ibigay para makuha yon. Exactly. Pero, alam mo yung, hindi natin may iwasan sa parents na talagang pagka nakita natin na high achiever yung anak, Mataas ang standards. mataas ang expectation. Expectations din. 'Di ba? Na kapag gumraduate yung anak ng cum laude, ng magna cum ng magna cum laude, summa cum laude, talagang mataas yung expectation. Pero it is not just that kasi mahirap kasi when it comes to application. Yes. Oo. 'Di ba? Yes, yung kasi sabi nga nila, 'di ba, all you learn at school is theoretical. Ibig sabihin, yung mga nalalaman mo doon sa school, lahat yan tinuturo lang in a theoretical way na, ito yung kailangan mong gawin, ito yung kailangan mong gawin. Para nagiging guideline siya kung ano yung kailangan mong gawin. Pero when it comes to application, it is all on you. It's all on you. Oo, it is all on the student. Kasi pag nasa job world ka or career-wise na, wala na sa school, yung skills mo na tinututukan at wala na talagang proctor, wala nang mentor, wala nang essay type, wala nang multiple choice. Usually wala nang multiple choice. It's up to you. It's up to you to decide on what future you will become. Kaya nga sinabi nila, all your decisions will be based on your survival instinct na talaga. Yes. Diba? Sinabi nila, people are the only living creature who have who has the ability to decide for themselves morally and ethically. Pero kasi yung mga hayop, they are basing their decision based on survival instincts. Pero pagka nagtrabaho na tayo in the workplace, lahat tayo magiging ganun. Yes. Lahat ng kakayanin natin maibigay para makasurvive tayo sa pang-araw-araw, kukunin natin, i-grab natin. Kaya nga 'di ba may mga nagsasabi ng mga tao na, "Uy, bakit cum laude ka naman na or magna cum laude ka naman? Yung sa Bakit call center. nahihirapan ka makahanap ng work? Bakit 'di ba matalino ka? Dapat mabilis ka kaagad makahanap ng work." Kaya for some people na nagkakaroon ng ganyang achievement or title, hindi nila sinasabi or hindi nila talagang True yun. Talagang hindi nila inaako. Tama ba yung term ko? Inaako yung ganyang title kasi nga the higher the title you have, the more expectation it will be from your family, from the audience, from the people that you may know. So nabibuild up yung pressure. And since you have that kind of title, yung expectation lalo na rin sa corporate world, mataas din. Oo. Kaya, especially kapag yung nakita nila, ay, galing to sa ganitong organization. Yes. Ay, galing to sa ganitong Nasa top school siya. Oo. Galing siya sa top diba? school. Parang ang taas masyado ng expectation para doon sa student. When in fact, mataas din yung expectation niya and yung pressure niya para sa sarili niya. Yes. Diba? Yun yung hindi lang nakikita na pagka sinabihan mo ng, di ba mataas grade mo dati? Uy, di ba magna cum laude ka? Bakit nahihirapan ka maghanap ng trabaho? When in fact, hindi naman niya choice na mahirapan siya maghanap ng trabaho eh. 'Di ba? Hindi niya choice 'yun. Baka kasi yung yung mga achievements niya nahihirapan siyang i-apply in the corporate world, in the reality of the world na hindi mo talaga kayang i-impose doon sa student na
ay, kailangan ganito yung gawin mo. Oo nga, alam niyang ganito yung gagawin niya. Pero di niya yung, kaya i-apply. hindi niya kaya na Alam talagang mo kasi, gawin. magkaiba ang academic smart tsaka sa street smart. Yung iba kasi, pinag-combine yung dalawang yun eh. Pero kasi, mahirap siyang, lalo na kung yung isang bata is academic smart lang siya, tapos hindi niya kayang dumiskarte para sa sarili niya. Yes, madiskarte talagang streets. Kailangan talagang after graduate or nasa real world ka na, kailangan madiskarte ka na talaga. Yung, alam mo kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo. Yung Oo. decision-making skills mo, kailangan Yes, hindi lang true yan. putyo-putyo. Yung dapat talagang, kung ito na yung decision mo, kailangan panindigan mo na talaga. So, pero mahirap din yun sa part ng mga nape-pressure kasi lagi niyang hindi lang niya iniisip yung sarili niya, pati yung family niya, yung Oo. mga nakadepende sa kanya. So, kailangan din talaga ng pahinga, guys. And yun nga, ibalik natin doon sa sa concept na magulang sa magulang. Kasi mahirap yun eh. Kapag yung anak, alam niya, kasi for sure, alam niya sa sarili niya na siya yung breadwinner of the family. True. Siya yung magtataguyod sa kanya nakasalalay yung pag-aaral ng kapatid, sa kanya nakasalalay yung kakainin nila for today, Yes. sa kanya nakasalalay yung babayaran na kuryente sa susunod na buwan. 'Di ba parang kung yun, lahat ng yun, patong-patong at hindi kayanin nung nag-iisang provider ng family, when in fact, dapat siya nga yung umi-enjoy muna nung work life niya. Di ba sinabi nga nila, romanticizing the work life. Parang, Balance. yung unang sweldo niya, dito niya igagastos. Yes. Unang sweldo niya, bibili niya to kasi gusto niya to dati, hindi niya mabili. Pero imbis na yun yung iniisip niya, yung pang-pamilya. Oo, na hindi niya Actually, wala pa ngayon Kayang sweldo bilhin. na Oo. hati na kung saan ibibigay yung responsibility kung para ba sa sa bill, sa pagkain, sa allowance niya. So, ang hirap, grabe. Lalo na, actually ako, yun yung same pressure na nararamdaman ko. Na baka after kong gumraduate, kasi alam nila na may trabaho na ako. Though, ilang months nila bago nalaman na may trabaho na ako. Dito. As in, yung trabaho ko as a host dito sa Bardagulan serye. Nalaman lang nila May ata or April. Okay. April lang or May lang nila Recently nalaman, lang pala sinabi. talaga. Ilang few months ago lang. Nasabi ko sa kanila na ito yung trabaho ko dito. 4 months pa bago nila malaman. And for a while, parang ang alam nila is assistant ako dito. Tumutulong sa production and all. Ganyan-ganyan. And hindi ko masabi kasi yung expectation na baka after ilang months mawala ko dito. Yung gano'n na expectation na paano kung next month wala na ako dito. Yes. Di ba yung parang gano'n na ano naman sasabihin ko pagka yung papa ko or yung lolo ko sinabi na sa mga kaibigan niya na ano yung anak ko dito nagtatrabaho, panoorin yung ganyan-ganyan. Paano na lang kapag anytime bigla akong mawala sa show tapos biglang sinabi nila na uy, nasaan yung anak ko? Hindi Wala ko ka na naman napapanood. doon. Oo, wala naman doon. Nasa Di ba, ngayon. kaya hindi ko masabi sa pamilya ko. And in the future, parang yung pressure na yun, mas parati kong iniisip, paano kaya kung yung expectation na hinahangad sa akin ng family ko, I cannot meet those expectations. Kasi, to be honest, ang taas ng expectation sa akin ng family ko. Kasi sa kuya ko, tsaka simula sa papa ko, hanggang sa kuya ko, ako na lang ulit yung nag-cum laude sa family. Di ba? Ayun, isa pa yun. Actually, sa lahat, yung lalo na yung title na sinasabi na first graduate of the family, first cum laude of the First family. laude. May cum laude ka First na ba? laude. Yung mga ganun. Yung mga ganong moments, yes, it's fulfilling na parang para sa pamilya na nagkakaroon ng achievements. Kasi parang ang ang culture natin sa Filipino culture, pag achievements mo, achievements nila. Yes. Kung ano yung nire-represent mo, kunwari ikaw, nanalo ka sa isang singing contest, Panalo buong pamilya mo. Buong Panalo kamag-anak, buong pamilya, angkan. kasama. Oo. So, Pagmamalaki ka. kumbaga, dapat, yung achievement mo may share. Yes. I-contribute mo sa kanila. Yes, wala namang masama doon, pero yung parang tawag dito, yung thinking na dapat, may share ako sa panalo ko. May share ka sa panalo ko.
Kumbaga, may ganun. Dapat may hati. O may bibigay ako kahit papano. Yes. I think kasi parang nasa positive side pa siya eh. Yes, kasi voluntary. Oo. Voluntary yun. Tsaka sineselebrate ng buong pamilya mo yung pagkapanalo mo. That's nothing good. That's good with that. The Okay lang bad yun. thing is, kapag ka natalo ka, talo buong pamilya mo. Yun ang At sinasabi kapag ko. natalo ka, parang ang laking failure nun Oo. sa'yo at sa family mo. Knowing Diba? that, ang daming nakasalalay sa'yo. Diba? Exactly. Ang daming mong tinutulungan. Ang daming Kaya mong hindi ko tinutulungan. nagigets kung bakit sa'yo nakasalalay ang pamilya. Ay, pampart ka rin naman ng pamilya. Diba? Diba? Ang hirap nun actually. Adult ka rin naman. Lalo na kapag ka yung voluntary help mo is naging requirement na. Yeah. Alam mo yun, yung parang nung una nagbibigay ka kasi syempre need mong mag-help sa family. You're voluntarily helping the family without even anyone asking for it. You're voluntarily giving something to the family. You're providing something to the table sa buong pamilya mo. Pero once na nawala yun, masusumbatan ka. Yes. May ganung mga pamilya na kapag ka nawala na yung binibigay mo, masusumbat sa'yo na, saan na pupunta yung pera mo? Diba? Yung kahit one time lang na mahinto lang or kulang yung binigay mo, even though it is not required for you to give something to the family or to give or hindi ka nila nire-require para magbigay, yung voluntary help mo na magbigay ka, kapag ka nagkulang, ikaw pa yung may kasalanan. Yeah, and it's Ikaw because... pa yung selfish. And it's because of the thinking na or ng culture nga natin na ganun. Na since alam na nila yung culture natin, yung family culture natin na talagang malalapit sa isa't isa, na dapat pag isa sumakses, laging may pabaon, may laging tawag dito, yung pag OFW may pasalubong, laging may bigay, 'di ba? Yung thinking na hindi na nawala hanggang sa yung nakarely na pamilya sa iyo, nagpepetics na lang kasi alam nila ganun yung may bibigay ka. ganun yung mentality, ganun yung ano eh. Oo. At saka yung feeling na pag nakapunta sa ibang bansa, kala nila milyonaryo, mayaman na since maraming opportunity. But in fact, mas nahihirapan mag-adjust since bagong culture, bagong environment, bagong boss, bagong language, di ba? So, hindi nila naiisip yung mga parts na yun. Naiisip lang nila yung mga parts na nakikita nila rin sa social media, yung mga pinagsisend mo na masaya dito, maganda dito. Pero in fact, yung process na pagpunta doon, nahirapan Hindi nila sila. alam. Kaya nga mostly sa Mahirap. pamilya, di ko rin naiintindihan ko rin pag magpo-post sila, yung option na ine-accept yung family nila sa mga shared post. Nina yan. Sorry. Ine-accept nila yung shared post na parang pagdating sa kaligayahan sa buhay, pagdating sa mga expenses, sa mga luho mo, parang nahihiya kang i-post kasi nga Damang-dama ko yan. nahihiya Diyos ko kang po. i-post kasi feeling mo hindi ka ikaw umuunlad, ikaw nagkakaroon ng bagong ganito, pero hindi mo sila binibigyan. Yes. Kasi yung mentality na dapat, may bagong sapatos, dapat lahat ng buong pamilya ko, may same kami sapatos na high-end. Or may ibibigay ka sa kanila. Kasi even though nakaka-afford not the ka same nga. value. Nakaka-afford ka nga ng ganong bagay. Oo. What more pa kaya kung hindi mo ba kayang i-afford yun sa pamilya mo? Yun. Parang ganun Oo. kasi ang mindset nila. Kung anong meron ka, dapat meron din sila. Recently, actually, naranasan ko yan. Recently, nag-celebrate kami nila Jaylen. Ng, namin, cum laude, kinemerut. Ayan, nakita ka. Yes, nag-celebrate kami. Hindi ka naman nag-chat. Actually, hindi siya nag-chat noon. Sabi niya kasi susunod siya noon. Kabuisip. Sabi niya kasi susunod siya, tapos hindi siya sumunod, Ma'am. ma'am. So Hindi siya sorry. nag-chat, hindi siya Kainis. nagparamdam. Naghihintay kami. Tapos, So, dapat chinat niyo ako. tapos nung Sabi time niya na mag-chat ka eh. Ako ba nagsabi Oo, doon? niya Ay, sorry. mag-chat ka. tapos nung time na Sabi yun, ko, wala to, tulog to. Hindi ko Oo, sasama. nakatulog ako. pag uwi Kainis. ko, guys, Si Jack na nahanap Di- ka. Sorry. pag uwi ko, hinahanapan ako ng pasalubong. Kasi nga nag-post ako eh. Actually, kinabukasan pa ako nag-post yun eh. Kinabukasan may trabaho yun. So, nung umalis ako, kinabukasan, hindi nga trabaho yun. Parang meron akong important meeting na kailangan puntahan. Tapos, anong nangyari nun? Pag uwi ko, nasaan sa salubong namin? Di ba nag-shakies ka? Nakita nila yung story mo. Oo. So, parang, sabi ko, kahapon pa po yun, ganyan. Okay, ganun.
syempre ikaw, na kahit alam mong pabiro yun, syempre, alam mo yung magigilty ka eh. Magigilty Kasi, ka. nag-celebrate niya ako. Nakaka-guilty. Oo. Nag-celebrate ako na hindi sila kasama or di sila naambunan. Oo, yung Na gano'n. family, siguro inisip nila family mo sila eh. Bakit hindi sila yung kasama mo sa ganong victory mo? When in fact, I mean, hindi ko naman pinag-aano sa family ko, pero hindi nila, wala kasi silang, alam mo yun, yung sense of celebration. Yeah. So, kapag ano, Okay, gets. Kasi hindi naman lahat ng pamilya parang ma-celebrate. Or Oo. lahat ng okasyon dapat laging sineselebrate. Or kumakain sa labas, may okasyon, dapat may ganap. So, parang hindi mo na sila inimbita or parang hindi na... parang sinabi ko na cum laude ako. Oo. Sinabi ko, pero yung celebration, hindi kasi, Hindi sila ma-celebrate. oo, parang so for me, parang, isa-celebrate ba natin to? Or ano natin to? Kakalimutan lang natin to. Yun Ganun nga. nangyari. Kaya, wag kayong, sa mga kabarda, wag kayong magagalit if yung anak nyo or yung kapamilya nyo, mas prefer nilang mag-celebrate with their friends. Kahit nasabihin natin, pamilya mo dapat kami, di ba Oo, dapat kasi- kami yung inaano mo. Pero kasi nagsisimula yan sa household. At paano nyo i-handle yung anak nyo. Kung sa simulat sa pool, bastos na kayo mag-handle. Bastos na kayo mag-handle sa mga anak Or di nyo. tama yung Or treatment. di tama yung treatment, di nyo masyadong pinapansin sa mga bagay-bagay na lumalaki sila. Yes. Talagang babalik yun at magre-reflect sa parenting styles nyo. Ngayon, doon na sila lalapit sa mga friends nila na talagang feeling nila safe sila kasama. Oo. At mas pipiliin nila mag-celebrate with them. Or baka naman, in times na parang they showed or they've shown vulnerability, yung umiyak sila, ganyan-ganyan, initsapwera nyo. Di ba yung gano'n na parang hindi nyo pinansin nung time na nagbe-breakdown siya. Yes. At yung pumansin sa kanya is yung mga kaibigan niya. So, bakit kailangan, alam mo yun, parang, sorry for the term, isama kayo sa celebration? Yes. I mean, thank you. Kasi, syempre, pinag-aral nyo kami, ganyan-ganyan. Pero, alam mo yun, sasabihin ko sa inyo, like, cum laude ako, ganyan-ganyan. Kung ikaw congratulate nyo ako. Pero yung times na you were celebrating even the sorrows and the happiness, hindi nyo siya sinasamahan, mas pipiliin niyang samahan yung mga taong sumelebrate din and yung kasama niya nung lugmok siya. Gets. Di ba? Parang, syempre, sabi nga nila, di ba, found family, and most of those found family is their friends. Yeah. For me, I have that very hard, kapit sa mga kaibigan ko na sobrang hirap kong bumitaw sa mga kaibigan ko. Na parang, kapag ka naging close ko yung mga friends ko, ang hirap kong bitawan yung mga kaibigan ko. Even though alam kong parang medyo may off silang ginawa, or meron silang, or parang inatsupwera nila ako, ganyan, or hindi nila ako naisip, ganun. Pero it is normal. Siyempre, may mga, alam mo yun, sabi nga natin before, and alam nyo naman yun, sa circle of friends, merong mga circle of friends pa din. Yeah. And not everyone will think of you kapag lumabas kayo. Hindi ka nila, kung minsan hindi ka nila maiisip. And that is completely okay. If you want to be friends with them, you're going to be friends with them. Pero kasi, hindi ko lang maintindihan why parents always impose na ba't parating kaibigan mo yung kasama mo? Or ba't parang mas nag-e-effort ka pang bigyan yung mga kaibigan Alam mo, kasi, sige, alam mo kaya sila ganun kasi na-overlook nila kung paano sila naging parents dun sa anak nila. May mga magulang kasi na harsh magsalita, pero yung for them kasi, yung harsh na words na yun, parang feeling nila lalong mas magiging matatag yung anak nila kapag dinidisiplina ano. lang. Oo, dinidisiplina lang. Pero the thing is, hindi siya nagiging effective Yung sa anak. disiplina. Mas lalo lang siya nalulugmok kung ganun ka magsalita. Kaya, kapag may mga anak na sobrang emotional or nagbe-breakdown sa mga personal life niya or sa academic life, dun siya nag-vent out dun sa friends niya kasi alam niyang dun siya makakakuha ng comfort na kailangan niya. At alam niyang hindi siya mapapagalitan, Oo. hindi siya May intindihan siya, may Oo. magkakaroon ng empathy sa kanya. Kasi alam niyang
same lang sila ng struggle or kung hindi naman same ng struggle is nakaka-relate yung friends niya sa kung anong meron na yung nararamdaman niya. Kaya Exactly. siguro, marami siguro na, lalo na yung younger generation. Siguro, we're speaking in the younger generation perspective. I know yung mga older generations or yung mga generations na nauna sa atin, they have their way of parenting. Yes. And siguro they've raised their kids, their children in a way na ngayon maayos naman sila. Yeah. Pero baka may mga unresolved Issues. childhood trauma yung bata na, alam mo yun, parang kinalakhan na lang niya. Yes. Diba? Yung parang hindi niya na lang iniisip na, parang kinalimutan niya lang, sinet aside niya na lang. Kasi maganda naman maganda naman yung naging turing sa kanya, maganda naman yung kinapuntahan niya. Pero in the future, baka pagka nagkaroon sila ng anak, they will impose the same treatment doon sa bata and it will create generational trauma. Doon pumapasok yung generational trauma na every generation may sarili silang trauma and every generation parang pinasa-pasa na lang. Yung gano'n, yung parang same treatment every generation. So imbes na nai-heal yung trauma na naranasan ng magulang sa magulang nila, parang mas nai-impose pa nila doon sa bata kasi alam nilang ganito naman din sila pinalaki, maayos naman ako ngayon. Tsaka, gets na gets ko yung sinasabi nila na yung mga kaibigan mo, sa kasiyahan mo lang yan kasama. Pero pagdating sa kahirapan, True din magulang mo pa rin ang gagabay sa'yo. Ayun na nga kasiyahan na nga. Bakit hindi natin nakukuha sa kanila? Ba't kailangan pa natin maghanap sa ibang tao? Sa ibang tao. Diba? Bakit hindi natin Perfect si hindi nila Rowa, nabibigay sa atin yung ganong kasiyahan? Kaya nga sa kaibigan natin siya nahanap kasi nga sila yung nagbibigay ng kasiyahan na kailangan natin, na dapat sila yung nagpo-fulfill sa atin. Kumbaga Diba? balance Oo, lang. dapat balance lang. But if you're going to think about it logically, nga naman, blood is thicker than water. Metaphorically and truthfully, totoo naman talaga yun. Yes. Blood is thicker than water. Mas maganda yung bond ng family, imbis sa friends or sa other factors, other parties na involved sa buhay mo. Pero iba kasi yun kapag alam mo yun, yung discomfort na nararamdaman ng tao during that time na hindi mo nabibigay, kailangan niyang isik from other people. Yes. And paano na lang, katulad ng topic natin, paano na lang if that person na breadwinner and yung breadwinner ng family, paano na lang kung siya mismo yung give up and their family is not there to comfort them. Sino ang susuporta sa kanya? If he or she is supporting everyone in the family and once he collapse, sino susuporta sa kanya? Kung siya yung foundation ng family mismo. Yes. 'Di ba? Kasi kapag kumulaps yung foundation, pangit yung base ng makeup mo. Ibang foundation. Iba. Hindi, kapag nag-collapse yung foundation nung gusali, lahat yan babagsak. Yes. 'Di ba? So parang kung siya mismo bibitaw, kanino siya kakapit? Sino sasalo sa kanya? Sarili niya lang din 'Di ba? Kung ganun kalaki yung pressure na ini-impose doon sa bata, hindi mo sa bata, pero doon sa anak ng family na, alam mo yun, kailangan nilang protektahan din yung sarili nila. They are not just protecting the family themselves, but he or they is protecting themselves as well from other factors na pwedeng gumuiba sa kanya. Yes. 'Di ba? And siguro, oo nga, sabihin na lang natin. Kasi 'di ba, nandito yung sinabi natin, caregiver mindset. Actually, yun yung pinakaunang title nito Yung Yes. caregiver mindset. Culture. Yung nagiging caregiver ka ng buong pamilya mo. Ikaw yung tagapag-alaga, ikaw yung taga-nurture ng buong pamilya mo. So, ikaw, walang nag-aalaga sa'yo kasi ikaw na yung nag-aalaga sa lahat. Yes. Paano ka, diba? So, parang, siguro bigyan natin ng logical and let's see the other side of the story na siguro yung parents is
alam mo yun, hindi talaga nila kaya. True. Pero, alam mo yun, at least try. Try. Di ba? Oo, At least kasi- try oo. for the Wala naman kids. kasi- Kasi ganito Wala. ang isa pang thinking ng parents. So when they see their children are becoming successful, they will easily lay low. Hindi sila parang yung trabaho na I-give up nila. i-give up nila. Konti-konting Yes. hindi na ipaprioritize. Kasi nakikitaan nila ng potential yung anak nila Yun na nga. kayang Pwede gawin. Manager. Actually, hindi sa sinasabi kong never stop working. Never stop working until yung anak mo ay hindi pa nakakapunta dun sa level na ginagampanan mo or yung trabaho na ginagawa mo. 'Di ba? Never stop working if para sa mga parents to never stop working if di pa ganoon ka build or di pa wala pang pinagkukuhanan yung bata ng pera para makapag-start ng work. 'Di ba kasi ganito ang thinking natin ang mga pamilya, ang mga magulang ay, tapos ang anak ko nakagraduate na, makakapagpahinga na ako. Doon na sila mag-i-stop. Not necessarily dapat di doon mag-i-stop. Mag-stop ka pag siguro nakakuha na ang anak mo ng stable job. Doon ka na Yes. mag-lay low. Hindi yung sa unat sa poll, pag tapos na yung anak mo, doon ka maghihinto. Siguro din kasi, I will give the benefit of the doubt doon sa parents. Tsaka sa society natin, sa culture natin in general. Kasi sa culture natin in general, we are family-oriented. Sobrang family-oriented natin. Totoo. So parang, siguro, doon nila kinukuha yung mindset na dapat yung anak kapag ka nakagraduate na, nakakuha na ng trabaho, sila na ang magpo-provide para sa parents nila. Okay, utang na loob, gets. Siguro, kasi syempre, parents yan di ba? So parang kung titignan natin, oo nga, nagsakripisyo yung parents ko para sa akin. Yes. 'Di ba? Oo nga, nagsakripisyo sila. Pero, the way that siguro nga, mag-give back yung anak, Yes. pero wag nang i-require. Yun. Alam mo yun, yun yung sabi natin, nung pinakauna pa lang nitong episode, if you treat them right, magbibigay yan, voluntarily. Kaya nga nagkakaroon ng problem. Magpapaka-parent yan. Oo. Sa sarili nilang parent. Oo. And meron talaga yan. As in, kaya nga meron yung iba na grabe kasi yung feeling na paano yung panganay. Tapos meron siya mga kapatid. Tapos yung treatment ng magulang doon sa sa mga kapatid nila is anak. Tapos yung sayo, kailangan mo mag-provide para sa family mo. Yes, iba yung unfair treatment. Oo, ang kumbaga. sakit na actually. Yung favoritism. Oo, parang gusto mo na lang sabihin, anak mo din ako Di ba yung ganun? Parang, ako din naman anak mo Bakit hindi, Sana hindi makakuha ako... rin ako ng enough love na binibigay mo sa bunso. Di ba ganun? Sa middle child. Parang ang sakit lang isipin. Ganon. Di ba, sabi sa inyo, ang labasan to ng sama ng loob. Diba? Hindi tayo nag-banter. Venting out. And for sure, hindi lang naman tayo nakakaranas yun. Oo. Kaya marami tayo nasasabi since... Venting out talaga. Same tayo ng Same tayo, nararamdaman. diba? Hindi lang ikaw, Fred. Siyempre, kami rin ni Rowa. Kaya ang dami natin sa buong episode o sa buong oras na merong episode na to. Tuloy-tuloy Dami tayo sabi. magsalita since dahil nga it came from our experience. Yes. And for Yung sure... prompter namin, wala nangyari sa prompter And namin. for sure, Totoo sa lang. mga nanonood dyan, naku, gets na gets nila tayo. True yun. Since na may naset na nga ang society na ganyan thinking at ganyang culture, lalo na pagdating sa family. Kaya kung ako sa inyo, sa mga magulang natin dyan, pero hindi naman nanunumbat. Siguro it's just a reminder. A Rethink. reminder lang na Your mindset. please stop vote buying. Iba yun. Please vote wisely. Sino si YC? Sino si Hindi YC? natin kilala si YC. Pero yun nga na dapat just handle your kid very With care. with care. Yes. Fragile nga. Tender Kung yung care. yung baso nga, di ba? Yung baso nga may fragile yan. Lahat tayo, Yes. meron tayong fragile side na hindi rin natin may ipapakita sa lahat. And I think it We will. need to be strong. And Fred, dahil sa gantong thinking natin, I think this will change soon dahil din sa mga Gen Zs. New generations New natin. generations na mulat na at alam nila ang tama at Kung mali. mag-aanak man sila. Yes. Yes. Tayo.
Kung mag-aanak man Mag-aanak tayo. tayo. Kung mag-aanak ako, di ba? Nahihilo ka, di ba? Hindi lang ako nakakain. Nahihilo siya pagdating niya. Pero syempre, wrap up natin yung episode na to para makakain na si Roa. Oo, Yes, yes, naman. yes. Ayan, para sa ating mga kabarda dyan, ayan na, please rethink your mindset. Please do consider our opinions as the new generation of this society. Dahil nga sabi nga nila, 'di ba? Kung Bagong naniniwala boses, man bagong kayo, tayo. kung tayo Yes. kung naniniwala kayo, kabataan ng pag-asa ng bayan, kami ang bagong kabataan. Yun, no? Please listen to our opinions. Thank you very much. Thank you. At dahil dyan, Roa, ang ating episode isatin sa atin ng Sister Sanitary Napkins and Panty Liners. Sister Sanitary Napkins and Panty Liners. Sisters Feminine Care. Stand proud. We are one. We are sisters. I love my sisters from Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Yeah, love your sister. Love your And of sisters. course, para sa ating mga kabarda dyan na nahihirapan na matulog tonight, ayan, nandito ang Good Night ng Seikatsu. Lalo na sa topic natin ngayon, ayan, para sa ating mga bayaning parating puyat, meron na tayong bagong kasangga sa buhay. Para sa pangmalakasan na bawi na lakas at pangmalakasan na tulog tonight, nandito ang Good Night ng Seikatsu. Dahil binibigyan tayo ng Good Night ng Seikatsu na melatonin para sa agarang pagkantok at syempre vitamin B6, pang-boost ng ating immune system at pangpatagal ng ating tulog. Mahanap nyo ang Good Night sa pinakamalapit na Southstar Drug, St. Joseph Drug, MedExpress, Metro Pharmacy at Cardio Super Drug sa inyong mga lugar. Kaya naman kung gusto nyo ng pangmatagalan na tulog tonight, Borlogs now with Good Night! Bardagulan Serye would like to thank the following. Para sa kutis na alaga, sa SB Clinic ka na. Ganda't galing, siguradong ramdam. Located at second floor of the Metro Focus Building at Tomas Morato Avenue, Quezon City. Hashtag Alagang SB. Ordinaryong araw, gawing espesyal sa Eraya. Located at Ong Pauco Street Building, P. Guevara Street, Corner Wilson Street, San Juan, Metro Manila. Gutom na pero walang time? Ready to cook at hassle-free. Mag-Chambi Frozen Goods ka. You can order sa Facebook and Instagram at Chambi Frozen Goods. Suportahan ang katotohanan. Isuot mo na ang RTIA merch para sa tunay na Tulfo fans. Order now sa Rafi Tulfo in Action merchandise on Facebook. Glam ka? Dapat now na! Luxurious Closet got you. For more information, visit and follow our Instagram account at Luxurious Closet. Maraming salamat mga kabarda sa pagsama sa amin mula sa Wanted sa Radyo hanggang dito sa Bardagulan Serye, kung saan nakasama niyo kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Isang oras na naman po tayo nagkwentuhan, nagtalakayan at nagbardagulan ngayong araw. At syempre kami ang inyong nakasama. Starting with me, I am your original Nepo Baby. I am Frederick F. Nepomuceno. At syempre ako naman po pala ang inyong barda. Adjusted siya. Ang inyong barda house, Jaylen Yap, na nagsasabi, Ayan. don't follow your dreams, but also follow me on IG. What's your IG? Follow me on IG at Jaylen Yap. At ako naman po ang Barda Council number 2 na si Roa Hosan na ang hashtag ay ROA lamang. ROA lamang. ROA lamang. Yes. Mga kabarda, bukas po ulit 4 to 5 p.m. dito sa Bardagulan Serye.